Hi, this is Architect Joshua, and today is tatalakayin natin yung ilan sa mga frequently asked questions na natatanggap namin sa aming mga mensahe dito sa page. Ito particularly is yung tanong na how much? Magkano po per square meter? And ang lagi naman po namin sagot dyan is hindi kami nagbe-base per square meter or area sa aming mga price. Bakit? Meron tayong 5 points on this. And of course, hindi ko lang naman to idea. Pinagsama-sama tong ideas and karanasan ng mga architects na nauna sa akin and yung mga kasabayan ko. And upon checking and tinitingnan ko din yung mga karanasan nila is nagawa ko yung points na to based on my own experience and their experience. At isa nga sa mga architect friends natin na yan is si Architect Jags. Minsan i-check nyo rin yung page niya. Please be informed. Meron din siya mga vlog tungkol sa construction. So the number 1 points is the materials per area ng bahay. Sinong naniniwala na yung materials na ginamit natin sa CR which have a wall tiles, floor tiles, plumbing fixtures, yung water closet, lavatories, and shower is katumbas ng gagastusin natin per area naman ng garahe na walang wall, walang tiles, and walang mga fixtures. Isa lang yan sa example. Meron pang living area, dining area, kitchen, lanay, porch. So, ang kitchen ba, again, ang kitchen ba is parehas ng cost per square meter ng living area na walang cabinets and quartz countertop? Of course, hindi. That's why, napakahirap talagang isipin on how nako-compute ng isang contractor per square meter ang presyo ng inyong mga struktura. May mga plumbing fixtures, plumbing accessories sa water closet na wala or hindi dumadaan sa living area. Merong mga electrical lightings, electrical outlets, electrical wires na dumadaan naman sa living area na hindi naman dumadaan sa toilet and baths. So, hindi talaga siya pwedeng masabi na parehas yung presyo per square meter ng area sa toilet, living area, and garage, and all the areas ng bahay. Number 1 pa lang yan. And here is the number 2 point natin. Number 2 point natin is merong area na maliit pero maraming magkakadikit na columns and beams. Meron namang malaking area na konti lang yung columns and beams and structural members dahil well-planned yung pagpa-planning ni architect and the engineer. So, hindi siya kailangan na magkakadikit yung mga columns. So, in that case, konti ngayon yung mga bakal na mabibili natin. Not unlike, maliit nga yung area pero siksik naman yung structural members ng ating bahay. So, sa drawing din, makikita natin yung doors, windows, and other architectural materials na magagamit natin dito sa ating construction. Merong maliit yung area pero maraming doors dahil marami siyang kwarto. Meron namang malaking area ng bahay na sobrang lalaki ng kwarto so they didn't even need more doors in comparison do sa maliit na area pero maraming kakonti yung pinto. Malaki yung madadagdag nito since kada column will have its reinforcement bar. Kung 2-story yan, typically 8 16mm and kung bungalow naman is 6 to 8 12mm. So kada column is nagdadagdag talaga siya ng malaking cost since if we have a column, meron din tayong footing. So if we have footing, meron din tayong pagbubuhos doon. Meron tayong concrete na gagamitin sa footing. So malaki or maliit na area doesn't really affect the spacing ng column. So nasa pagpaplano pa rin yan. That will be the same sa bintana. So it all comes with a plan. So i-check natin din yung plano kung yung maliit na area and malaking area is mas madami ba or mas konti yung bintana. So kaya ko sinasabi to, always check the plan is kailangan makita natin yung actual quantities at hindi tayo yung hula-hula lang. Number 3 dyan sa point natin is yung net safety not only for the client but also on the contractor. Noong una, nag per square meter din ako. Gumawa ng isang apartment building. That was way 2019 if I'm not mistaken. Kinuha ko lang siya 14,000 per square meter and because of that, to make the long story short, natalo ako ng 80,000 pesos as the contractor. So, nung naranasan ko yan, natuto na ako mag-compute on actual basis para maging protection ko dahil pagka ganun yung ginawa ko, tama lang yung materials na mabibili and tama lang yung inaasahan kong budget. At the same time, si client naman is hindi nag-over cost. So, hindi siya sumosobra dun sa cost niya dahil pagka per square meter basis naman, kadalasan mataas yung value. Mataas yung price ng kanyang bahay. For example, meron siya 200 square meter na bahay na ipapatayo. Then, kukumpute natin sa 35,000 per square meter. Nasa 7 million na siya. Siyempre, possible pa rin naman umabot doon. Depende pa rin doon sa materials na gagamitin doon sa bahay. So, lahat ng yan makikita naman natin sa plan. Number 4, sa point namin is, pagka kasi detailed estimate yung ginawa namin and not a fixed price, makikita nyo ron sa bill of materials kung ano yung materials na gagamitin
gagamitin. Hindi siya as detailed as dun sa nakalagay sa specifications, pero makikita na natin yung presyo ng mga tiles, kung magkano ba siya. Andun na din yung type of tiles na gagamitin, kung ceramic ba siya or porcelain, kung double glazed ba siya or not. Makikita na natin doon yung in general kung ano yung gagamitin natin. Like for example, sa fixtures, wala pa siyang brand pero makikita mo na doon yung presyo. So from there on, doon na tayo magbe-base kung dadagdagan ba natin yung presyo or not. So mas accurate, mas kontrolado natin yung budget na magagastos natin. Hindi tayo biglang magugulat na lang na ang laki pala ng gastos natin. And number 5 is ito yung nakita ko kay Architect Jugs. Meron tayong standard professional practice. Bilang professional, meron tayong unang ginagawa which is the designing. Hindi lang basta drawing pero designing and planning. Makikita natin doon yung process ng paggawa ng architect dito sa ating bahay. Hindi lang basta nag-drawing, kundi chine-check din natin how do the client or the homeowner will live in the house. So masasama namin kayo doon sa planning. Dito ba sa pagpa-plan namin is livable ba to for you? Kasi naniniwala ako na hindi lahat ng tao is pare-parehas. Meron nga akong mga naging client na gusto pagpasok nila is dining area agad, or typically pagpasok sa bahay is living area muna. So meron talaga iba-ibang klaseng approach. And kung sisimulan natin yung pagpaplano ng bahay with not how much, pero ang unang tanong is what's first step are we going to do to start the construction of our house? Mas madali and mas magiging tama yung first step natin sa pagpapatayo ng ating dream house. So next time you ask us on our page, better not to ask us how much, pero better to ask us, architect, paano ba o ano ba yung first step sa paggawa ng bahay? And we are here to help you and assist you sa kung paano nyo mabubuo yung inyong pangarap na bahay para sa inyong sarili at para sa iyong pamilya. And once again, this is Architect Joshua Salvador, and for more videos like this, please follow and share this video para sa kaalaman ng lahat. Thank you and God bless.